Siya ni Idlina Bidulawan nga taga ditoy buwagi poblasyon bakon. Nakiasawa ako ti sa bali nga bangyo ditangom ditoy mutlaong bakon ti partna Barangay Kayapa. Ti musli nga pagsasaumi ditoy ket puro kan kanaingom idi sinbang peti kumpanya ditoy kasla nasursuran damet nga agsaw ti kwa Tagalog, English, Ilocano. Ti normal nga aramidan biditoy ket musli ket agmulmula kami ti pagay. Numalpas diyay agtrabaho kami met ti sabali kasla jay garden. Siya ket makipor diya iti garden tapno adda igatang ti usarong kuma iti pangkusina. Ket ni Mr. Kumet agbirok iso na ti noan niya ti mangayab kinyana nga anya nga klase ti trabaho ijay. Ako po si Neri de la Cruz, nagtitira po dito sa Barangay Inabasan mulang pagkabata ko. Pagising ko ng umaga, nag-ano ako ng tubig para pampaligo, nagsaing ng para sa almusal, nagluto ng pagkain, tapos inihanda ko para sa almusal ng mga anak ko para magpunta ng trabaho. Tapos niyan, pag alis nila, dalhin yun doon sa mainit na lugar yung mga apo ko at saka pinapainitan tapos pinapaliguan. Yun ang ginagawa ko tuwing umaga. Tapos tumutulong sa kung anong gawin ng asawa ko. Itong pamumuhay namin, parang ito ang nagbubuhay sa amin, ito ang nagpapaaral sa aking mga anak na 4. 15 piraso, ganito. 50 ata ito, 50 to ka piraso. Parang 3 ata yung bibili sa ang kuha sa amin dito. 3 pesos. Opo. Pagtapos nito, ibibilad namin sa araw. Ako pala si Richard Gomez, aka Yorme. Nung dumating ako dito sa Barangay Bacog, dahilan sa kapatid, no? Nakaasawa siya dito. Tapos nagpatulong siya paggawa ng bahay. Ako na yung nagakuan sa kanila, yung mga gastusin, pag-aaral, ganun. Tapos yung nakita ko yung culture, ugali ng mga tao, nasabi ko dito na ako. Nagiging role ko din dito, pagdating ko sa Bacog, is nagiging responder ako sa Lucy o sa staging. Dati single pa, ngayon, may partner na. Pero sa mga kabuhayan talasa ngayon, hirap. Wala pa talagang pagkukunan. Buntis pa yung partner ko, ayan. Ako po pala si Engineer Ernie Diaz, isa po akong MDRRM officer po dito sa LGU Tulunan, Province of North Cotabato. Noong 2019, nagkaroon po ng malakihang lindol dito po sa LGU ng Tulunan. Buong 29 barangays po yung tinamaan talaga ng lindol. Dito sa probinsya ng North Cotabato is dito talaga yung fault line sa munisipyo natin.
dumating dito yung ating Dinoslope project from Feebox. Pili yung barangay natin. Isa sa barangay natin is yung Bakong. Karoon ng social preparations para sa ilalagay natin ng mga equipment na para doon nga sa early warning device natin for landslide, at saka maihanda yung mga tao kung magkakaroon man ng landslide. Ako nga pala si Roy Bermudo, ang Local Disaster Risk Reduction Management Officer 2 ng Maasin DRRMO. So, bali, ito po yung mapa ng Municipality of Maasin. At sa nakikita po ninyo, karamihan po ay parang nakakulay pula. Ibig po sabihin nun, high risk po siya sa landslide. Kaya ang barangay Inabasan ay nakikita nyo, dito po siya. So, napakataas po ng risk niya pagdating po sa landslide. Ako si Alvin Comila, ako ang Local Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Bacon, Benguet. Bacon is a very mountainous mountain. Yung mga kalsada namin, andun sa may baba ng bundok. Kaya, kunting ulan lang, nagkakalandslide. Yung sa poblasyon is just a tip of the iceberg. Kung pupunta kayo sa ibang barangay, marami na namang landslides doon. Kaya nga dito sa Bacon, pagka nagkakandak sila ng relief operations, yung nagdadala is chopper. Yung mga komunidad, nagkalat siya sa mga bulubundukin na yon. Kaya kung sakuna or landslide, road closures, talagang hirap na hirap yung munisipyo na abutin yung mga isolated na community na yon. Taong 2015, nagkaroon tayo ng landslide sa Buwagi, Poblasyon, Bacon, Benguet. 28 bahay ang nasira. May mga ahensya na tumulong, ang province, ang DSWD, at pangatlo dito ang DOST, Philbox. Sila yung tumulong sa amin para pag-aralan yung mga cracks sa Poblasyon, Bacon, Benguet. Ako si Roy Albert Caimo, ang Project Chief Science Research Specialist ng DOST PVOX project na Dinoslope. Ang Dinoslope project ay isang locally funded project ng DOST PVOX na naglalayong magtatag ng Community-Based Early Warning System for Landslides o CBUS-L sa mga communities na at risk of landslides. Ayan, yung monitoring operations natin, magsisimula tayo dun sa data na nakukuha natin. So merong dalawang klase ng data. Una, yung galing sa sensor na nakadeploy sa site. So, ito yung sa landslide sensor and then sa rain gauge. Pangalawa, yung galing naman sa community. So, yung galing sa community, ito yung mga superficial markers na sinusukat nila regularly and then galing sa observations nila o tinatawag natin na manifestations of ground movement. So, kapag may nakita silang changes on the ground, pwede nilang i-report sa atin to. So, yung mga observations nila, pati yung superficial markers, kasabay nung data na nakukuha natin sa sensors, ay pinapadala sa atin at ini-store natin sa database. So, mula dun sa database, nagkakaroon ng analysis every 30 minutes and based on the analysis, nag-generate tayo ng alert. So, yung alert ay nagiging early warning information na pinapadala din natin sa kanila through text. Kakatulong sa kanila para mag-respond sa mga landslide events. So, ang unang stakeholder natin ay ang Landslide Early Warning Committee or LUCI. Sila yung katulong natin sa pag-implement ng Early Warning System for Landslides. So, volunteer organization ito na binuo ng project. Part ng trabaho nila ay mag-observe dun sa area kung may changes and then nagsusukat din sila regularly nung superficial markers na naka-install dun sa ground. Dyan ka lang, for.
Sandali lang. Iwan ka na lang muna dito ha. Magsusukat pa daw si nanay. Oh. Sige. Iwan na muna ha. Oh, tayo na. Ito ang marker B. 56.8 cm. Malaki yung role nila kasi sila yung primary stakeholders natin. Nakakatanggap din sila ng early warning information katulad ng iba pa nating stakeholders tulad ng LGUs mula sa barangay hanggang sa provincial level. So eto namang mga LGUs, nagpa-participate din sila dun sa early warning system natin for landslides. Malaki rin yung role nila kasi sila yung tumutulong para maayos yung implementation ng early warning system natin dun sa mga project sites natin. Ako po si Farewell Salip, nakatira sa Purok Sentro A, Barangay Bakong, North Cotabato. Chairman na pinili bila sa aming asosasyon na Slagin po. Ang Slagin po ay isa samahang lusi ang gagalaw at inaasang nangunguna. Palagi kaming nagsasama, ibig sabihin ng Slagin. Makapunta naman po kami sa site area, minsan kasama ko si Richard. Ang schedule po ay kapag hindi umulan, every Wednesday. Kapag palaging umuulan naman po ay twice a week, Tuesday at saka Friday. Unang-una po ay tatawid po kami ng ilog at paakyat po papunta doon sa site area. Kung hindi po nakita ay nahirapan siguro pumunta. Pero sa amin baliwala naman po. Sa markers, 3 markers po. May 2 sensors na ini-install po ng Feebox dito sa Barangay Bakong. Giya pa kami sa field number 1. Hindi ako taga-standby, ako ni Ricky Israngkay. Sige kay mauli rin kami kay tapos rin kami sa site. Tapos magsisend muna ako doon sa loob. Minsan ko na lang sa messenger kasi mabagal yung signal. Siguro ko na lang sa messenger. Kasi routine nagsisend ako bago pa ako kahit hindi ako makatanggap ng paalaala daw. Ikaw na, hintay siya ng message, ng signal. Paminsan, iniwanan ko na at saka babalikan na lang mamaya. Mahirap. Pero mayroon din na oras na mabilis din makapasok yung signal. Doon sa taas para makasignal. Sa may taas ng bundok. Malakas ang signal doon eh. Kasi nandun sa bahay, minsan tinatakbo ko yun para nagmamadali ako. May tumawag kasi kanina nasa saday na slope. Kaso lang hindi ko masagot sa bahay kasi walang signal. Yun, pupunta ako sa signal para malakas yung signal dito sa taas ng bundok eh. Akyat ako sa bundok. Malakas dito sa taas. Siguro magtanong baka mayroong hindi ko napansin yung message na inisend ko sa kanila. Connecting pala to. Hello po, magandang umaga po. Po. Yung marker C, hindi ko pa po nasulat.
Opo, 66. Ay, tama naman. Opo. Ay, okay po. Ilang na naman meron? 51 pa lang. Sige, yun lang. Ingat po kayo. As- Sige, maraming salamat po. Magandang tanghali po. Alert 0 ang alert levels sa Sitio Sambag, Barangay Inabasan, Maasin, Iloilo ngayong July 26, 2022, 12 noon. Nang dumating yung Dynaslope dito, nung nakarang taon pa, wala pang COVID, pang gold daw, pang test daw ng mga gold na mga butas, ganon. May history kasi dito na may yung mga mining, yung sa kabilang bundok dito is na yung nabili ng mga mining corporation, ganon. May nagapasok na dito ng mga treasure hunter. Pag nasa labas na tao na hindi nila kilala, tapos maraming mga gamit, kumpleto, paniniwala nila, mga treasure hunter yan, naghahanap ng gold yan, buputasan yung lupa natin, tapos tayo din masisira, ganun. Magiging mga mining o pit mining na. Sa amin na bilang isang grupo, sinasabihan namin yung mga kapwa namin tao na hindi ganyan yung kanila intensyon. Hindi ganyan yung pinunta nila dito. Nang naintindihan nila kasi pabalik-balik na yung Dynaslope, training, Series 1, Series 2, CLRA, tapos yung training pa namin sa Magpit, yan. Nang nalaman namin na parang isang buong bukid yung babagsak sa amin, ang sabi namin, ito na yung panahon na kailangan na talaga nating gumalaw, kailangan nating kumilos. Kaya yung slagin, is term yan ng Blaan, sabay kikilos, no? Bilang isang lusi at tutulong sa kapwa-tao. Tapos yung pagpapadala, medyo delay. Kasi yung sa amin dito, yung sitwasyon ng area namin is wala talaga ng signal. Through messenger lang talaga. May group chat po kami din na slagin group chat, GC. Ma-receive namin yung pagpadala galing Dynaslope. Mga 2 beses pa. Galing sa isang kasama namin na may signal. Tapos, isisend ni Paulo through messenger dito para sa amin. Tapos kami, kapag magpapadala na din ng sukat, through messenger to Paulo, and then SMS papuntang Dynaslope. Nagpapasalamat din kami sa isang piso wifi. Nung pumasok yan dito dahilan sa COVID, kasi walang signal dito, kaya kung magpapasignal ka pa, bukid pa talaga, punta ka pa ng bukid, gastusan mo pa ng mga oras na doon ka. More than 8,000 families are affected by the earthquake in Tulunan alone. Covered courts and houses also collapsed in Tulunan. The quake caused cracks on several roads. Residents say they have been experiencing aftershocks since the October 16 quake, but they did not expect a stronger tremor. Yung 16, doon kami sa farm. Natutulog sana kami. Pero hindi ko alam kung anong nangyari. Biglang lumilindol. At saka daw, parang may nagputok. Tapos hindi na namin alam. Yung kaldero namin, nawala na yung radyo. Hindi ko na alam kung nasaan. Tapos nagdalagan ako, nagtakbo ako. Pag akyat ko sa may kamaisan, maraming bitak. Yung kalawang lindol, doon ako sa may sapa. Akala ko namatay na ako. Kasi yung mga kahoy, hindi ko na alam kung anong nagawa ko. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin. Akala ko nalunod na ako sa tubig. Tapos ika-3 lindol, dito kami sa barangay. Yun, akala ko wala na yung mga anak ko kaya nandun sila sa gym.
Grabe ang trauma. Hindi ko na alam kung anong ginagawa namin. Lahat ng mga tao, grabe yung trauma ng mga tao. Yun lang, sabi ko, dito na lang siguro natatapos ang buhay natin. May mga tulong din sa mga ahensya na tumutulong. Pero ang trauma ng tao, hindi natin maiwasan. Noong July 2022, ito po ay gumuho ang lupa kasi malakas na ang lindol. Maliit pero kapag nag-aftershock ay mas lalo pang lumawak ang pagkaano nito, pagguho. Kaya sabi ko na salamat po Diyos kasi walang bata na naglalaro dito kasi puros yung mga bata ito ang pinaglalaroan. Nung nangyari ang lindol, ang naunang naisip ng aking anak na lalaki, paano si mama doon sa garden, parang tinatabunan ng bato. Kaya kapag dumating ako sa bahay ay ganito ang nangyari naman, pero maayos na ang aking anak. Ang na-experience ko doon sa aming garden maraming bato na nahuhulog sa namin. Kaya medyo tumakbo kami ng konti sa hindi malinis na pero sa awa ng Diyos, mabuti naman. Kaya ganyan, umuwi kami ng mabuti. Daytoy nga building, daytoy jay entrance na. Bali ito stories daytoy nga na-build daytoy. Ket dati extension ditoy, hall ni daytoy. Bali receiving area daytoy ti bisita kasi ditoy jay ruangan, i-receive ni ti bisita toy. Ada daytoy bol ni kapitan ditoy. Ijay bangbangin na jay kusina. Ultimo laptop, ultimo ingana files, idi ang nagrugi da iti barangay nga. Naawan amin adi. October 12 medyo hindi naman masyadong malakas ang ulan dyan. Parang lalakas na ang ulan bandang alas 6. Pag uwi ko, nakita kong miss call ng kapatid ko. Nung I call it back, hindi ko siya makontak. Tapos may text siya na manang pakitingin nga si nurse kasi parang nahihirapan si mama na huminga. Pagdating ko sa kapatid ko doon mismo sa sinking sa Buwagi, alas 8, grabe ang ulan. Kinausap ko yung mama. Mama, ay huwag mo kaming iwanan, sabi ko sa kanya. Bakit parang nagpapaalam ka, sabi ko. Mama, magdasal muna tayo. Sabi ko, natulog siya na ang lakas-lakas ng ulan. Yan pa rin, nawala na ang signal. Mawawala na ang signal ngayon, kaya hindi ko makontak yung mga taga-DSWD sa Ampusungan. Tapos nagising ulit ako sa alas 3, ang lakas-lakas ng ulan. Wala pa rin namang na-receive akong message. Ayan na, parang hindi na makasalita yung mama ko, na parang tulog na siya. Parang magpapaalam na si mama, sabi ko sa kapatid ko. I-move ko yung kamay niya, hindi niya ma-move. Kaya talagang wala na na si mama, sabi ko. Kasi wala nang signal, hindi kami makakontak, hindi na ako makakontak sa mga kapatid ko. Alas 5, umakyat ako dito. Pagdating ko dito sa may entrance ng bakit nandito yung sasakyan ng barangay? Nang lulupoy ako, ngunit yung pakay ko, tingnan ko sana yung kapatid ko na nandito, yung touchscreen niya kung sakaling makontak namin yung kapatid ko sa Baguio. Hindi ko napansin na nawawala ang building dito. Bakit, ano bang nangyari? Sabi ko sa kapatid ko. Ay, hindi mo nakita, di ba nawala yung barangay hall at saka yung clinic, sabi niya. Patakbo akong patingin dito, oo, wala. Tapos pabalik ako sa kapatid ko, itutuloy ko ang isasabihin ko. Ganito, wala na si mama, sabi ko, kaya umiyak na kaming dalawa.
salamat at yung touchscreen niya, nakontak namin yung mga kapatid namin doon sa Baguio at Trinidad. Hindi na sila makatawag ulit kasi ang lakas-lakas ng ulan. Kaya nag-usap lang kami, papunta ka sa common house natin, ilinis mo kasi ganito, iuwi natin si mama. Bahala na, basta kahit na hindi makarating yung kapatid natin, baka alanganin makadating ang magbalsa mo dito. Kasi alam namin siguradong close ang kalsada dyan. Siya ni Olga Bisley nga taga Taktakayan Poblasyon, Bacon, Benguet. Idi nagbakwit kami tain may piman jay ngay pulis nga pangaasyo tagbakwit kayo. Ayo. Idi nagbakwit kami jay kwa jay ngay eskwelaan. Idi bigat nga agawid kami. Jay nga nakrak jay de datar nga data. Tuy jay idi nag-typhoon day titi nagrugyan nga nakrak. Aging nga pa jay nga to nga diyay. Inga na itoy santo inga na ijay unog. Santo inga na itoy datar nagatidog pa iti kwa nakrak. Inga na ijay nga may sanga pusti. Pati pa dati kwa, dati ruangan, betul nakrak. Basit dati idingem, idi kwa niripirimi dati, kailap-lepas na data nga datar nga data, kas jaymut idi ada jay typhoon, iso dia tinakrakana. Idi may manan jay kwa jay ngay yug isu jay kinmaro. Idi damo dayta basit lang tikwana ngem idi nagyug isu jay kinmaro ana nakaabot-butong kami ta ayo nungay makwa dayto ibalay ket anyang iti papanan. Ako po si Maylin Sibalios, taga Barangay Inabasan, Maasin, Iloilo. Nung una, medyo maliit lang nagguhit sa sahig. Hindi ko naman nakita yun agad kasi nung umulan noon, tapos pinalikas kami dito kasi delikado nga. Pagka umaga, yun na sinabi nila sa akin doon na may crack na yung bahay ko. Ito yung bahay ko na nasira noong 2014 dahil doon sa lindol nga. Ito yung crack. Ito yung naiwan na crack niya. Itong sa taas. Tapos na sana to tapos na talaga. Ito na lang yung yung kusina nito, balikawayan pa. Kaya hindi na lang tinuloy. Yung terrace na yan, kakagawa lang talaga namin, kakatapos lang nang mangyari yung lindol. Kaya masakit. Pero wala Kung ako lang, ayaw kong lumipat kasi yung asawa ko nagpapamilit na baka ano pa mangyari sa inyo. Ano sabi niya? Ito, kahit maliit lang to, pero ilang libong pisong ginastos dito para matapos Kaya masakit na malungkot. Ako po si Ede Perez, taga Inabasan. Pagbitak ng may sa ng bahay ko sa tabi. Malalim yun. Kasi pinuntan nga ng sa radyo. In-interview mo na ko to. Lumabas nga ako sa TV. Pinatayo ko yun. Pinagipunan namin ng pera, pati kalabaw na ibinta para dinagdag sa binili ng materyales. Ang materyales lang naman ang binili ko niyan kasi ako lang ang gumawa. Mga bata ko ang katulong ko niyan. Tapos siguro hindi bababa sa 80,000 ang nagastuman. Tapos dinaanan pa ng bitak ng na yun. Umalis na lang ako kusama, wala naman talagang Kasi may bahay man, man lupa doon. Nagpatayo ako ng kubo-kubo. Yun ang tinitira namin ngayon. Yan yung bahay ko, nauna. Yan, dito dumaan ang bitak, ganun. Hanggang dito. Tabi, tumabi talaga dito yun.
Dito, tumabira talaga rito ang ano, bitak. Kasi dito ang ano ko, ang lagayan ko ng ano, ng kaldero. May ano dito mo, may palapalayas pang ganun. Maba hanggang dyan sa likod, may dyan pa. Paikot yan mo. Tapos nilagyan ko nga ng ano yan, ng mga puno ng saging. Pinaniman ko na lang para ano. Pagkano kung isa nililinis ko pa yan. Hihinayang ko maski yung ano na lang, yung alaala lang wala. Laki-laki ng pera. Tagal kong pinaghirapan yan. Maski nakalis na ako dyan, nililinis ako pa ngayon. Kasi naalala ko, aking kalooban ng sakit. Tagal kong pinaghirapan yun. Pati kalabaw ko nabinta. Tinagdag ko lang doon sa ano. Maski wala na sila, hindi nagsusukat. Ako nagsusukat para lang makatulong. Makatulong man sa mga pamangkin ko. Ang nakikita kong isa sa mga challenge ng project ay yung hindi pa ito institutionalized. So yearly pa rin yung approval ng budget natin at dahil dito meron tayong mga limitation tulad nung sa expansion na part. So sa ngayon hanggang 52 sites lang tayo, hindi tayo maka-expand kasi limited yung budget natin at saka resources natin. Bilang isang taong namumuhay dito sa Barangay Bacong, totoo na malapit kami sa isang sakuna na pwedeng ikakamatay namin. Parang no choice, kung ibig sabihin kasi nandito na din yung lupa namin. Pinili nila nandito kahit mamatay sila kasi dito na din sila nakatira. Dito sila nabuhay, ganun. Ako na pumunta dito at dito na din nakatira, malapit sa landslide area. Ako pwede akong lumabas, maglipat bahay, pero yung misis ko ayaw. Kasi dito na sila. Kung saan sila nakatira, saan sila nabuhay, dito na din sila. Sa ngayon, siyempre busy yung mga tao para sa pista po. Araw ng Barangay Bacong. Siyempre yung isdagin, nagakon din. Meron man ding coordination sa kanila na pag-celebrate pa rin ng pista. Bukas po din po ay may parade para po na makan talaga nila kasi 2 years po na walang selebrasyon sa pista ng Barangay Bacong dahil lang po sa COVID. Sa ngayon, parang sa kanba, uhaw. No? Uhaw na uhaw sa pista po sila. Bilang nakatira dito sa landslide area, ang pamumuhay namin dito ay parang hindi kami kampante na mahirap yung pamumuhay namin. Minsan, nagpaisip ako na baka magdating yung oras na maglala yung landslide. Ang nasa isip ko ay saan kami pupunta, saan kami mamumuhay. Yung mga pamilya ko is parang nag-isip kami kapag natuloy yung landslide. Lahat kami dito is parang nagpipray na lang kami na sana wag na lang magka-landslide. Kasi wala kaming lugar na, hindi lang sa akin na personal na problema yan. Lahat kami dito na nakatira, sabi namin saan kami pupunta, sinong magtulong sa amin na gumawa ng bahay kapag ilipat kami doon. Kung dito kami, kahit kawayan lang, mayroon kaming may tayo sa bahay namin. Tuloy lang ang buhay ko kahit mayroong landslide. Kasi yun ay nagpipray lang kami, nag-guide lang kami ni Lord. Kahit may landslide, magsikap lang kami na magmumonitor, saka magsikap habang namumuhay kami sa aming lugar dito. Maswerte kami dito sa Inabasan. Pasalamat kami sa Feebox Dynaslope
Sana sa ibang lugar na mayroong landslide, sana magkaroon din sila ng mga equipment para madali sa kanila na malaman kung ano na ang mangyari sa kanilang lugar. Halimbawa, magkaroon din sila ng landslide, dapat mayroon din silang tulong na pareho kagaya namin, na magkaroon silang ng mga sensor o mga early warning na dapat nilang malaman kung ano ang dapat nilang gawin. Ti pakiramdam mi kas lalo tatanga ag lindol ket kas lano rumabi iket kas la damanun mangyari so nga basta ikwami lang kini Apo Dios nga iso ti makamu ijayon ata uray no anya ti aramidon mi awan pay papanan mi nga daduma so italek milata kini Apo Dios. I am